Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Melvin. Isa rin ako sa marami niyong masugid na tagapakinig. Nais ko lang sana ibahagi sa inyo yung kwentong narinig ko mula kay Mama. Balik karanasan ito ng kanyang ama na si Lolo Cristobal. Si Lolo po, ayon na rin sa pagkukwento ng nanay ko, ay ang pinakabunso sa kanilang 7 magkakapatid. At siya po ay naiiba sa kanilang lahat. Pagkat ipinanganak po ito na may diferensya. Hindi po siya nakapagsasalita. Pero hindi naman siya bingi. Hirap din itong maglakad. At lagi lamang nakabaluktot ang kanyang mga braso. Nang umidad si Lolo Cristobal ng 7 taon, ay inakala din nilang may diferensya ito sa pag-iisip dahil sa lagi lang itong tulala at hindi nito mapigilan ang sarili na maglaway na para bang hindi niya iyon napapansin at hindi niya pinupunasan, na hinahayaan lamang na tumulo mula sa kanyang bibig. Dahil dito ay naging mainit ang dugo ng kanyang mga kapatid sa kanya. Sa halip na kaawaan nila ito at unawain, ay nagagawa pa nila itong saktan. Lalo na kapag sila ay nauutusang bantayan at ito ay asikasuhin. At lalo pa silang nagalit sa kapatid nang maging tampulan ng tukso at pambubuska ang kanilang pamilya. Nakatakot-takot na mapang-aalipusta at pang-aasar ang tinatanggap ng kanyang mga kapatid mula sa kapwa nila bata at mga kakilala sa araw-araw dahil kay Lolo Cristobal, na sinasabihan silang lahi ng mga baliw at may tililing umano sa pag-iisip. Kung kaya tuluyan ang nawala ang pagmamahal nila kay Cristobal, at ang masaklap ay napalitan pa iyon ng galit. Kinamuhian nila ito at sukdo lang hindi na nila ito kinikilala bilang kanilang kapatid. Ibang tao na ang pagtuturing nila dito. Maging ang kanilang mga magulang ay nawalan na rin ng gana sa kanya. At gano'n na rin ang kanilang naging pagtuturing kay Cristobal. Samantala, alam pala ni Cristobal at kanyang nauunawaan ang lahat. Ang pinaka-problema lang naman pala ay hindi siya nakapagsasalita, pagkat ipinanganak siyang maiksi ang dila. Kaya nauunawaan niyang lahat ang mga masasakit na pananalitang binibitiwan ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. Lahat ng panlalait nila ay naiintindihang lahat ni Cristobal. Ngunit pinanindigan na lamang niya yung paniniwala nilang may diferensya ito sa kanyang pag-iisip, na kahit sinasaktan na siya ay kanyang tinitiis na lamang lahat iyon at sinisikap niyang huwag magpakita ng anumang reaksyon sa kanyang mukha. Kahit pa nga pagkaminsan ay gusto na niya talagang maiyak. Sinarili lang niyang lahat iyon at ni minsan ay hindi siya nagtanim
ng sama ng loob sa kanyang mga nakakatandang kapatid. Pag nag-iisa siya at sumasagi sa isipan ang kanyang kalagayan at mga hirap na nararanasan, ay napapatingala na lang siya sa langit at hinihiling na sana ay mabago pa ang kanyang kapalaran, at saka siya iiyak kapag alam niyang walang sino man ang makakakita sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang araw, naiwang mag-isa si Cristobal sa kanilang bahay. Pagkat dumalo ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa isang handaan. Pagkat ikinasal ang isa nilang kaanak. Habang nasa may pinakabalkonahe ng kanilang bahay si Cristobal at nakatanaw sa malayo, ay bigla siyang may naramdamang parang may dumaan sa kanyang likuran. Kung kaya, mabilis siyang napalingon, pero wala naman siyang nakita. Kanya pang iginala ang paningin at sinuring mabuti ang loob ng kanilang bahay, ngunit wala talaga. Nakaramdam siya ng kaunting takot dahil doon. Kaya sa halip na manatili doon sa balkonahe, ay naisipan niyang lumabas na lang ng kanilang bahay. Ngunit habang dahan-dahan siyang gumagabay sa dingding at mga pasamano nito palapit doon sa pinto, ay bigla na lamang nakarinig siya ng malakas na tunog. Dumadagundong iyon na animoy may mga naglalaki ang bato na gumugulong mula sa itaas ng burol at papunta sa kanilang bahay. At kasabay noon, nang mapasulyap siya sa labas, ay nakita niyang bigla na lamang nagdilim ng pagkadilim-dilim ang buong kapaligiran. Kaya lalo siyang kinabahan at natakot. Kung kaya, mas lalo pa siyang nagmadali. Ngunit may nakita siyang biglang kumislap sa isang sulok ng bahay. Nagmula iyon sa isang haligi. Napako ang kanyang tingin doon. At habang tinititigan niya iyon, ay napansin niyang unti-unti itong lumalaki. Hanggang sa tuluyan na nga iyong kumalat sa buong kabayan. At hindi na niya kinaya pa ang matinding liwanag noon na napakatingkad. Kung kaya, iniharang niya ang kanyang dalawang kamay sa mukha at iniiwas ng bagya, pagkat nasilaw talaga siya. Matapos iyon ay wala na siyang natandaan. Naramdaman na lamang niya ang pagyugyug sa kanya at ginigising siya. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang kanilang mga magulang at naroon din ang lahat niyang kapatid na tila batakang-taka sa kung ano ang nangyari sa kanya. Nang ipaling niya ang kanyang ulo, ay napansin niyang nakahiga pa siya sa kanilang sahig. Narinig niyang tinanong siya ng kanilang ina kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Sumenyas siya, ngunit kasabay noon ay narinig nila ang kanyang boses. Narinig nila sa unang pagkakataon ang kanyang mga pangungusap. Nagulat silang lahat at takang-taka. Maging si Cristobal ay hindi makapaniwala. Iba yung saya ang kanyang naramdaman noong mga oras na iyon. Pagkat naisip rin niyang baka dahil doon ay magbago na ang pakikitungo sa kanya ng magulang at mga kapatid. Ngunit nagkamali siya.
tila walang naging epekto iyon sa kanila. Ni hindi nga niya nakitang natuwa ang mga ito. At hindi rin nagbago ang kanilang pagtrato sa kanya. Bukod sa kanyang pagsasalita, ay hindi na rin siya nahihirapang lumakad. Naiuunat na rin niya ang kanyang mga braso. At unti-unti nang naitatama ang laki ng mga ito. Isang araw, bigla na lang dumaing ang kanilang panganay ukol sa pananakit ng tiyan nito pag-uwi ng kanilang bahay. Agad itong nahiga pagkat siya raw ay nanghihina. Nakita ni Cristobal na nagbubutil-butil pa ang pawis nito sa kanyang noo at namumutla. Inasikaso ito ng kanilang ina at nilapatan ng lunas. Ngunit sa paglipas ng oras ay tila wala naman iyong naging epekto at parang mas lumala pa nga ang kalagayan nito. Nang natutulog na sila ay narinig nila ang malakas na tinig nito na dumadaing. Nakita ni Cristobal na namimilipit na ito sa sakit habang nakahiga. At maya-maya pa ay hindi na nito napigilan pang magsuka. Nataranta na ang kanilang mga magulang at kapatid sa kung paano nila ito tutulungan, pagkat wala silang kaalam-alam sa kung ano ang totoong nangyayari dito. Napansin din nila na nangingitim na ang mga kuko nito. At kahit wala nang inilalabas, ay patuloy pa rin ito sa kanyang pagsusuka. Hanggang sa may bigla na lang sumagi sa isipan ni Cristobal. Kanyang nilapitan ng bote ng langis at pumilas ng kapirasong puting papel. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang panganay na kapatid. Binuksan niya yung bote ng langis at kanyang pinahiran yung kapirasong papel. Natigilan ang kanyang magulang at mga kapatid. Natahimik silang bigla at natulala. Kanilang pinagmasdan ang ginagawa ni Cristobal. Matapos na mapahira ni Cristobal ng langis ang nasabing papel, ay kanya iyong inilagay sa sikmura nito. At bigla itong bumangon mula sa pagkakahiga at napaluhod. At nagpatuloy sa kanyang pagsusuka. Ngunit kung kanina ay tila nahihirapan ito at halos wala nang maisuka pa, nung pagkakataong iyon ay napakarami pang lumabas mula sa kanya. At nagulat sila sa kulay itim na lamang nakahalo doon sa kanyang mga inilabas. Na matapos niyang maisuka iyon ay nahiga itong muli at hindi na dumaing pa ng anumang pananakit sa kanyang sikmura. Unti-unti na ring nanumbalik ang kulay nito at nawala na yung pangingitim sa kanyang mga kuko. Bagaman nagulat sila at namangha sa ipinamalas na iyon ni Cristobal, ay tila mailap pa rin sa kanya yung pagmamahal na inaasam niya mula sa kanyang pamilya. Na sa halip na matuwa sila at siya ay karangal, ay tinuya pa siya ng kanyang mga kapatid. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi niya nakakitaan ng kasiyahan para sa kanya. Na kung dati-rati ang madalas niyang marinig ay mga katagang baliw at inutil, nung mga panahong iyon naman, siya daw ay mesa demonyo. Hanggang sa dumating yung puntong hindi na talaga niya nakayanan pa yung sama ng loob na patuloy nilang ibinibigay sa kanya. Kung kaya, nagdesisyon na siyang lisanin
ang kanilang bahay. Pagkat wala naman siyang madamang kahit kaunting pagmamahal mula sa kanila. Doon na rin nagsimulang lumayo ang kanyang loob sa kanila. Dala ang ilang pirasong damit ay umalis siya ng kanilang bahay. Na makailang ulit niyang sinulyapan at nilingon ang kanilang tahanan bago siya tuluyang naglakad palayo na mabigat ang loob at nakatungo. Muling tumulo ang kanyang luha habang binabaybay niya yung daan na hindi niya alam kung saan siya dadalhin noon. Iyon ang unang pagkakataon na makakarating siya sa ibang lugar. Pagkat buong panahon ng kanyang buhay ay nanatili lamang siya doon sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. At dahil sa kanyang takot sa mga tao, bunga ng kanyang mga naranasan, ay minabuti niyang lumihis na at wag nang sundan pa yung daan. Kung kaya, sinuot niya yung mga masusukal na bahagi noon hanggang sa dalhin siya sa kagubatan. Kapag inaabutan siya ng pagod, ay nagpapahinga siya. Kapag nagugutom naman, ay may napipitas siya at hindi nagkukulang. Sa gabi, ang nagsisilbi niyang liwanag ay ang buwan. At kung minsan naman, ay yung libu-libong alitaptap na tila ba sinusundan siya. Ngunit kung ang pagtuturing niya sa mga tao ay masama at kanya itong kinakatakutan, bunga na rin ng kanyang mga naranasan, ang hindi alam ni Cristobal ay may mas higit pang mapanganib kesa mga karaniwang tao na dapat niyang pangilagan. At nung mga sandaling iyon ay nakatuon na sa kanya ang mga mapanuring mata nito at binabantayan ang bawat niyang galaw, na sinusubaybayan siyang mabuti nito. Walang kamalay-malay si Cristobal ukol sa matinding panganib na nasa kanyang harapan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Luz Aclaro, Misuki Kawabata, Javan Abanyo, Burns A, Marilyn Malubago, Ann Gandara, Presbyteros Rose, Rosen Chris Dimabildo, Marianita Ella, Amor Ayudan, Leslie Tatsky Channel, Roy 02, Michelle Sidron, Che Pantilla, Henry Sagid III, Laida Mercado, Jan Reniel Sakate, Dailin Miralles Atin, Cherry Pajardo, Jolene Masirag, Shirley Carillo, Remy Rose Martinez, Aisa Amigo, Lily Rose Berbigal, Unknown 101 Secret, Bim Manalansan, Samelby Sapal, Lynette Reparado, Marcos Paguyos, John Brian Galila, Mary Asilar, Aswang Stories, Florita Peros, Mirna Boho, Chris Garcia, Juanito Felix, Dimples Yumi,
Southern Sky, Randy Cagayanan, JV Samonte, Junard Magnifico, Herman Marasigan, Griselda Epasitas, Last First, Jonah Catano Pisario, Ian Jer Merida, Dennis Gadugdog, Misuki Kawabata, Jonalyn Alulod, Perla Reyes, Rosmen Quaresma. Maraming salamat po at hanggang sa muli.